Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tapos na ang kanyang paghahari dahil nga si former President Rodrigo Roa Duterte ay tatakbo ng senador at balak niya itong una niyang plataporma ay alisin ang House of Thieves, House of Crooks or ang Kamara upang maitigil na itong mga kabalbalan at mga katarantaduhan na kanilang pinaggagawa dito sa ating bansa. Kaya nga itong si Tambaloslos ay nanganganib na dahil nga mga kaibigan ang kanyang kaaway o ang kanyang laging tinitira ay siguradong mananalo dahil nga ang bansang Pilipinas ay mahal na mahal itong pamilyang mga Duterte. Kasi kung iisipin mo, almost 32 million people at mahigit pa ang bumoto dito kay Vice President Inday Sara Duterte upang manalo bilang Vice Presidente ng ating bansa, samantalang ang kanyang mga kalaban ay ilan lang. Talaga bang landslide? Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang sure win na itong mga Duterte, ngunit sa mga kasamaang palad itong Congress or House of Thieves or House of Crooks or Kamara ay talagang binabanatan itong kanilang pamilya dahil nga malakas. Kung ating pang maalala, ganyan din ang ginawa nila noon nung tumatakbo pa si si former President Rodrigo Roa Duterte bilang isang presidente at talagang todo panira or todo sira sila dito sa pamilyang ito dahil nga alam nilang kapag nanalo muli itong si Duterte ay siguradong maliligwak silang lahat. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Bagay na talaga naman dapat nating talakayin. Pero this time, Prof, maaari nyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan, especially ang latest pahayag survey po ng sa gayon ay mabigyan linaw din po sa kanila kung ano po talaga ang survey na kinakaharap ng ating mga Pilipino. Okay, yung survey namin, ang nangyari yan ng September 15 to 19, yung fieldwork, 1,500 respondents, 8 modules ang mineasure. Siguro yung mga key takeaways lang, ang corruption is now the #1 issue. Dati for, I guess, more than 6 to 8 quarters, it has always been the economy, inflation, jobs. Ngayon, lumalabas ang corruption is #1. Ito ay lumalabas na ganyan dahil karamihan na issues na nababasa, naririnig, napapanood ay tungkol sa korupsyon at yung issue ng ekonomiya, kahit second and third lang, siguro yan yung impact ng diversion, no? Yung nagdi-deviate para doon ang atensyon ng taong bayan na sa kabila at hindi talaga doon sa ekonomiya. Tapos yung pinapakita nyo dyan, ano yung concern nila, still economic, na magkakaroon ng trabaho, na hindi mawawalan ng trabaho, na kayang makabili ng mga dapat para sa tahanan nila o sa pamilya nila. Overall, ang trend sa state of the economy is weakening at ang hindi sila masyadong nakakakita ng maaya-ayang economic situation sa next quarter. In fact, ang feeling nila, ang bansa ay napapapunta sa maling direksyon.
tungkol sa issues, no, makikita nyo sa national issues, divided yun into three. Ang top pa rin ay yung rice, hinahanap pa rin ng mga kapwa Pilipino natin, yung sinatawag nating 20 pesos rice, 82% ang nagsasabi nun. Yung capture ni Goo, 82%. Yung abolition ng Pogo, 79%. Yung pagka-test ng hair follicle, no? Pag-conduct ng hair follicle test, 78%. Yung surrender ni Kibuloy, 78%. Yung second batch ng issues, yung tungkol sa creation ng mas maraming justice zone na ginagawa ng Supreme Court at 74%. Yung paggamit ng Supreme Court ng social media, podcast at lahat para iparating sa taong bayan ang mga desisyon ng Korte Suprema, nasa 72%. Ang issue nila sa anti-dynasty, nasa 70%. Yung third batch ng national issues, yun yung Quadcom, tungkol sa Pogo, Quadcom, tungkol sa drugs, at Quadcom, tungkol sa EJK. Pumapalo yun na ng average na 60% ang nagsasabi na ito ay mga halagang issue sa kanila. Yung least approved na issue, yung national holidays na pagpasok ni Senate President Escudero, yung kaagad ang tinutukan, 34% ang nagsasabi hindi yan mahalaga sa amin. Ang West Philippine Sea, nasa 33%. At ang extension ng barangay term of office, nasa 25%. So, makikita natin na medyo lumalapit ang taong bayan dun sa sitwasyon na tinitingnan nila ang fourth quarter at ang mga iba pang bagay-bagay tungkol sa ekonomiya na ang direksyon nga ay hindi nila nagugustuhan. Tingin niyo, Prof, somehow naging effective because nakikita naman natin kung gaano ginagamit ang social media sa iba't ibang uri ng mga propaganda. Alam niyo yun, kung saan nila ibabaling ang atensyon ng mga tao, gagawa sila ng ganitong uri ng issue para bago. Do you think ito yung isa sa mga factors kung saan, kung titignan ko, may mga bagay na ilan dito na I think mas matindi pa kumpara sa inflation? Oo. Again, tama ka, no? Yung role ng social media, very telling na. Kasi kung titingnan mo yung parte, yung module tungkol sa saan mo nababasa ang balita, napapakinggan o napapanood, malabas doon ang social media at streaming platforms ay mataas. Lalong-lalo na doon sa paggamit na hindi naman araw-araw pero most frequent use. Siguro ang pangalawang rason doon na kailangan nating tingnan, yung boosting, kasi dati authentic lang tayo, organic, no? Yeah. Pero makikita natin na yung boosting tumataas ng tumataas. Kaya pag tiningnan mo yung approval at trust rating, kung hindi ka masyado nagsasalita, kung naandyan ka lang, wala ka masyadong ginagawa, stable yung iyong approval and trust. Ngayon, pag parating tinitira ka, makikita naman natin yung pagtira kay Vice Presidente, ganong katindi na nagsimula mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Nakita natin yung ride na nangyari before the recess, at considering na ang survey namin nangyari during that part ng appropriations, nang hindi niya pagpunta sa plenaryo, yung pagrabas niya ng video, makikita natin yung impact na yon kay Vice Presidente. Correct. Kasi, Prof, kung titignan natin, yung psychological warfare na ginagawa rin ay ng administrasyon, ng government, I don't know what's happening here, how they try to turn the eyes of every Filipino into other issues. Like for example, Prof, kung gaano kainit yung issue ng drugs, yung criminality, Prof, yung walang humpay na pagkawala ng mga kabataan. Binibigyan din po ba ito? Wala nga po tayong marinig na sagot mismo sa ating Philippine National Police patungkol dito sa ganitong kabigat
na kinakaharap ng ating bansa at iba't ibang kriminalidad. At na itututok sa pang-araw-araw lang na problema, which is, so, para medyo light eh. Hindi ganun kabigat eh. Oo, tama ka. Makikita mo yung tinatawag na cognitive warfare na nangyayari sa ating bansa, na nangyayari sa channels ng communication. Ba't ko yun nasabi? Kasi parang kanina nga nung nag-a-assess kami, parang ang lumalabas, napakagaling yung sabihin niya na ginawa na pag-divert. Imbes na nakafocus ka dun sa daily sustenance, na alam naman natin yun ang importante, dahil sa increase ng decibel ng ingay at dahil sa pag tinitingnan mo ang social media, very frequent na lumalabas, ma-observe nyo yun sa mga walls nyo, no? Na pag nagawa ka ng averaging for every 5, 3 doon ang anti-Duterte. So makikita mo talaga na may effort na gibain at ugain yung Duterte brand. Kaya kung titingnan mo doon sa pagdaus-os ni Vice Presidente doon sa approval and trust rating, makikita mo doon, tinanong naman namin, to what do you account yung pagsadsad, no? Yung pagsadsad niya, interestingly, it all points to use of funds na may duplication. Yung duplication naman sa Kongreso, yung publication ng libro, yung quad hearings, yung testimony niya sa appropriation, yung resignation niya from DepEd, lumalabas pa rin dito, yung actuation niya sa Appropriations Committee, at yung 3 videos. So kung titingnan mo, napakahusay nakaisip ng planong gibain at kain ang Duterte brand. Bakit ko sinasabi yon? Kasi hindi naman klarado sino ba yung Duterteng ginigiba. Makikita natin, it's a concerted effort na basta Duterte brand tirahin. So makikita mo yung impact. Nung last survey, nagsasalita pa nun si PRRD. This survey, halos wala na siyang sinasabi. So nung previous survey, we accounted the drop of the Vice President's rating to what the father has been saying. They share the same brand. Ngayon, since tumahimik si Presidente Duterte, makikita mo kahit ang tinitira ay yung kay Presidente Duterte because of Quad, may impact rin kay Vice Presidente Sara Duterte. So, kailangan pag-aralan yung brand kasi wala namang brand extension na nangyari sa Duterte. Pumasok si Vice Presidente Sara nung end ng term ni Presidente Duterte, but the height of approval and trust rating in the highest in history was given to outgoing President Rodrigo Duterte. So may shared branding sila na kailangan mapag-aralan na maigi para maintindihan bakit sumasadsad ang brand ng Duterte. Again, uulitin ko, no? Yung rahin mo si Presidente Duterte, may impact kay Vice President Duterte. So, isa lang, dahil common brand, isa lang ang tira mo dun sa mga weakest issues na lumalabas, nagkakaroon ng impact. Still, no? Ang Visayas at Mindanao ay nag-hold kay Vice Presidente. Makikita mo ang konting slide doon sa areas na yon, but still it has made her buoyant in terms of approval and trust. Do you think, Prof, na all these issues that they try to, all the elements against the Duterte, all the things that they're trying to do against the Dutertes, do you think somehow naka-apekto to sa ating mga masa? Na medyo, how big is the effect of this? Kasi, or, kabila naman, posibleng
mas naging eye-opener ito na ganito pala sila. What do you think? Is it positive or negative yung ginagawa nilang mga iba't ibang uri ng propaganda or issues? Alam mo, may impact siya talaga in a negative way kasi kung titingnan natin si Vice Presidente Sara, hindi naman nagsalita yan eh. So kung ikaw yung nagsalita at dinepensahan mo ang iyong posisyon at ang pagsasalita mo ay napakalinaw, i.e., sino sa ating masa ang nakakaintindi ng notice of disallowance? Napaka-technical yung term na yan. Makikita mo, dinadala nila sa isang technical na term, so napakahirap mong i-explain sa public. Right. Ang naging problema ng Vice Presidente Sara Duterte ay 2 years siyang tumahimik. At nagsalita na lamang itong sa ating appropriation. Kung tatandaan nyo, after the pag-alis ng Confidential and Intelligence Fund, tumahimik na siya. Punta siya sa implementation niya hanggang sa nag-resign siya. Nag-resign siya ng July 2024. So imagine mong tahimik ka ng 2 taon na pagka-resign mo, binakbakan ka na ng binakbakan. At hindi siya nagsasalita. Kaya nga ako nagulat na hindi nagsasalita, pero ang paraan niya ng pagsasalita ay yung 3 3-part videos tungkol sa yung ang allegation niya si Speaker at si Congressman Ko ang may control ng budget. Kung titingnan mo yung paano ginawa yung 3 videos, yung 3-part videos, napakahaba nun. Kung hindi mo at ang ginawa nila part by part. So kung hindi mo nasundan yung part by part release, hindi mo makukuha yung kwento. Correct. Doon mo makikita rin siguro yung level of trust ni Vice Presidente sa mainstream media kaya nag-decide na mag-video. Pero nakita mo nag-adjust siya kaagad nung tinitira na siya dun sa allegation ng Undersecretary Mercado na bribery. Immediately nag-press conference siya. So makikita natin yung institusyon ng Office of the Vice President is trying very much to explain to the public ano ba yung nasa isip niya. Siguro ang kailangang in-explain sa public ng maayos ay yung bakit hindi na ako nagsalita sa Committee on Appropriation. Bakit hindi na ako pumunta sa plenary? Kasi ang sinabi lamang niya doon ay binibigay ko na sa inyo ang karapatan nyo as Kongreso para tingnan kung ano yung nasa sa ayon. Siguro dapat yun mas in-explain pa. No? Itong pinapakita nyo nung nandun siya sa Committee on Good Government and Public Accountability, no? Naging issue yung hindi siya nag-oath. Ako, as someone who has worked in Congress, sinasang-ayunan ko yun. Pero yung masa, pag kinuha yung picture, optics maganda rin yung pagkakakuha ng litrato. Lahat nakatayo, si BP nakaupo. So yun, in terms of using the channels of media, makikita mo na napakahusay ng mga nagplaplano ng attack sa Duterte. That's correct. Actually, Prof, tama po kayo. At in spite sa katapangan nga ng ating Vice Presidente, no, gumamit na siya ng ganitong uri, sinasagot niya lahat ng iba't ibang issue, kahit alam niya na, Prof, di ba? Humarap pa siya sa committee ito na alam niya na demolition job ang gagawin sa kanya. Pero do you think, Prof, yung ipinakita ni Vice President Sara Duterte na katapangan, yung kanyang pag-uugali, do you think does it help for most of the Filipinos? Do they really appreciate this? Kasi ito yung Duterte brand We remember the former President Rodrigo Duterte. Do you think how helpful na at least nakita tayo ng isang matapang na Vice Presidente na hindi paligoy-ligoy, na hindi plastic, Prof? Oo, alam mo yung isang pag tiningnan mo diyan sa module, may isang slide diyan, yung emotional quotient. At ang lumalabas consistently yan. Since the time na minimeasure yun namin quarterly ang kanyang ano ba yung katangi-tanging trait na meron ang Vice Presidente, ang courage. Siya lang yun dun sa 4. Ang lumalabas na courage is number 1 at 40%.
Kaya ako, ang suggestion ko, yun ang tingin ng tao, ba't mo kailangan baguhin? Ba? Yun nga sinabi niya towards the end ng press conference na sinabi niya, kung gusto niyo ng laban, ako yung kunin niyo. Correct. Diba? Meron yeah. Sinabing ganun, at tayo makikipaglaban. So she has to own her brand. No? At napakahalaga na by owning the brand, you also have to continue communicating to the public. Naalala niyo yung Talk to the Nation? Sa tingin ko, nakapanood na magsalita siya. Pakilala niya ang sarili niya uli. Lalong-lalo na itong nung sinabi niya, kahit wala na aming budget, patuloy pa rin ang aming pagtatrabaho. Siguro, kailangan yung ng Vice Presidente, paano niya yun gagawin? That is the challenge. And alam mo, ang effort rin na yun, marami rin na tumutugon sa kanya. In fact, nung nalaman na magiging 730 million lang yung budget na, may mga taong nagsasabi, cash in kind. So makikita mo yung movement. No? Yeah. Ang napakahalaga dyan tingnan is the call for impeachment or resignation na ginawa before the recess. Ito ay itutuloy at timing ay napakahalaga dyan dahil papasok tayo ng political season. Prof, kasama ko po si partner Almar po, may karagdagang katanungan po. Right, Prof, magandang gabi po. Dito po sa corruption, sa 1,500 po na katao o individual na yung in-interview, 18% po dito nasasabi na kailangan sagutin ng ating Pangulo itong nangyayari nga na korupsyon. Alam natin na bad news po ito, pero kahit paano, Prof, matatawag po ba natin itong good news doon po sa pagiging aware, yung mulat, yung tao na may korupsyon talaga na nangyayari, considering na nung last SONA niya ng ating Pangulo ay never niyang nabanggit na meron siyang programa o meron siyang gagawin na at least kahit paano masawata itong korupsyon na talagang talamak sa ngayong administrasyon na to. Maganda yung tanong mo, no? Kasi ang una niyang dinisolve was the Presidential Corruption Commission. Yan ang mas task ng ginawa, no? At tama ka sa sinabi mo, wala sa SONA, una, pangalawa, pangatlo, walang sinabi tungkol sa korupsyon. Sa tingin ko na nagulat kami, hindi namin nakita na aangat yan. Pero makikita natin na marami ng Pilipinas binubuksan yung issue tungkol sa korupsyon. Nandyan yung sa mga alahas, relo, damit ng mga kongresista na andyan sakyan ng mga kongresista, na andyan yung sense of entitlement and privileges ng mga legislator. So, siguro pumasok yung timing ng aming survey, pumasok right smack into the issues of yung reckless use of public funds, no? Yung revelation ni Vice Presidente Duterte tungkol sa school building projects, no? Ang sabi niya, nagsimula yan ng 5 billion sa GAA. Nung nagulat siya, nung paglabas, naging 15 billion na. At so, yun matapang ang ginawa ni Vice Presidente doon, ang sense ko na checkmate ang speaker, kaya nga yung huli niyang press statement, parang may retreat siyang ginawa. Kasi parang sabi niya, wag naman nating alsin lahat yan, ibigay natin yung makakagawa siya ng trabaho. So tama yung sinabi mo, nag-create ng awareness, pero as usual, hindi naman tinutugunan. So siguro ang mahalaga dyan, as we come into the election season, ang corruption will be one issue that the public will be watching closely. Yung pamimigay ng ayuda po, Prof, ano yung nasa sense ng mga tao dito? Ano yung pagkakaintindi nila dito? Tulong ba ito or
para ng kumbaga panliligaw na kasi nga nabanggit po malapit na po ang eleksyon. Oo, yung tingin nila sa ayuda, essentially, sa long term, sa short term, okay. Pero, it doesn't lead to a stable life, yung kasiguraduhan sa pamumuhay. Kasi, kung hand and mouth ka, yung 5,000, yung 10,000, ngayon mo lang masosolusyonan yung problema mo. Correct. Pero hindi term. So may ganong pananalita yung dun sa rates ng yung bang ayuda ay parang Ang form of corruption na. pagsusuhol. Suhol. Oo. Oo, medyo hindi pa ganun nabubuo dahil sa tingin ko mas lalong mamumuo yung sentimentong yan pag tayo'y nasa kampanya na at ginagawa pa yung programang yon. Tsaka sunod na tanong ko po, Prof, dito sa most important household concerns heading into next quarter. Kasi nga, bare month na, Prof, pagpapasko na, ay maraming, kumbaga, sa ating mga kababayan ang parang hindi sure na magiging merry ang kanilang Pasko dahil nga dito nga mahal yung bilihin, hirap silang maka-access sa murang pagkain. Sa tingin niyo, Prof, pag magtuloy-tuloy ito this year, anong magiging resulta po nito sa ating taong bayan? Well, since yung awareness sa corruption tumaas na, no? At still ang attribution nila ng corruption, humihirap sila dahil doon. Ang pananaw namin, that will be a political issue come campaign season. Yes, Prof, makiki-update po ang ating mga kababayan kung ano po yung kasalukuyang lagay ng ating mga senatorial votes sa mga kakandidato para sa taong 2025. Well, ang naan dyan, karamihan ay, tatlo lang ang bagong muka. Karamihan ay re-electionist at balik Senado. So makikita mo dyan si Tulfo, Lacson, sino to? Si Soto, Yan. tapos si President Duterte. So sa lahat yan, ang bago lamang dyan ay si Tulfo. Camille Villar. El Villar. Oh, pero si Camille nasa dulo eh. Oh, so pag makita mo diyan si Tulfo, si Chel Jokno, pero si Chel Jokno party list na ang tatakbuhan. Correct. At saka yung pang Tulfo doon sa top 12. Yes. Ito naman dito sa second batch na ito, si Marcoleta pumapasok dyan na nag-announce na rin. So makikita mo kung hindi pa kasi yan ay total of 50 names. Gagawa kami ng isang special survey run para sa senatorial preference after filing. Para makuha talaga natin yung talagang nag-file at kandidato para sa Senado. Kasi ito, pa lang yan, predisposition eh. So asahan nyo na siguro bandang middle of the month of October, maglalabas kami ng parang baseline sa senatorial preference. Yes, Prof, pero kapansin-pansin, no? Nangunguna pa rin sa trust rating ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Oo, yeah. Alam mo, Brando, ang telling dyan is yung desisyon. Kasi di ba yung doon sa PDP, nagsabi na nung tatlo, si Go, si Senator De La Rosa, at saka si Philip Salvador. Walang minention tungkol sa kanya. So, I hope they are looking into it kasi malaki ang chances kung siya. Pero naiintindihan rin ng karamihan na ang Davao City needs really to be protected. So
siguro may isang Duterteng tatakbo sa Senado at baka si Presidente Duterte ang magme-mayor sa Davao City. Pero sana, no, kung imagine mo ang Senado, siya nandun. It would be very exciting. At the same time, meron kang former president sa Senado at meron kang former president sa House. So technically, they can really be harbingers of hope. Correct. Eh, Prof, sa last siguro na question, sa dinami-dami na ng problema ng ating bansa at talagang ramdam ng ating mga kababayan yung talagang hirap at talagang yung resulta, no, nung sabihin na nating pangit na resulta ng kasulukuyang administrasyon, meron pa ring happiness index na nagawa itong pahayag 2024. Sinabi rito na 7 in 10 registered voters ay still masaya pa rin kahit na nararanasan natin to. Sa tingin niyo, Prof, saan ang hugot po nito ng ating mga kababayan na kahit papaano ay masaya pa rin sa mga nangyayari? Almar, kasi ang Pilipino is essentially resilient. Resiliency can go positive or negative, pero makikita mo na simpleng bagay ang Pilipino masaya. Kaya nga yung sinasabi ng iba, makakuha ka lamang ng yung simpleng may sweldo ka, may bahay ka, magkakasama kayong pamilya, may nabibili ka, may nagagamit kang pera para sa pagkain, masaya ka na. So yung level of happiness niya madaling ma-achieve. Correct. Kaso ang issue doon, sustainable ba? Ang kailangan natin parating isipin, hindi lang para sa 15 at 30, pero para sa buong taon, sa susunod na mga taon, para makikita mo talaga yung pamilyang Pilipino ay nabubuo at nagiging contented. Yun. Correct ka, Prof. Actually, ayun na nga dyan matindi ang Pinoy. Sa emotional quotient at adversity quotient. Talaga namang hindi papatalo, kaya kahit mahirap at bumabagsak na ang ating tinatamasa ngayon sa ating bansa, ay ang mga Pilipino subok talaga sa mga ganitong uri ng kinakaharap sa kanila mga buhay. Di mo ito pwede gawin sa ibang bansa. Naku, depression talaga mangyayari dito. Great Depression ito. Alam naman nakita mo sa Florida. Yeah. Tayo ilang bagyo na ang sinuong natin. At nakangiti pa rin tayo, nagtatawanan, kahit nasa baha, meron pang COVID, di ba? Correct. Nilalangoy lang ang baha. Sa Florida, talagang hindi kinakaya. That's true, Prof. Kaya dyan, matatag ang mga Pilipino na sana na magkaroon ng unti-unting pag-uswag o pagbabago sa ating bansa. Prof, hingiin ko na lang po ang inyong huling mensahe para sa ating mga kababayan sa gabing ito, Prof. Sa ating mga kababayang Pilipino, sana po ay tayo'y tumutok sa mga mangyayari sa susunod na mga araw. Bukas po ay simula ng filing ng Certificate of Candidacy para sa lalapit na halalan sa Mayo hanggang October 8 po yan. Suriin po natin ang lahat na kandidato. Mamili po tayo ng hindi yung dati, mamili siguro tayo ng bago na makaka-contribute ng maayos sa ating kongreso at sa ating local government. Napakahalaga ho ng bagong dugo, bagong muka, bagong paninilbihan, dahil yung datihan po, tingnan naman po nyo kung anong narating natin. So sana po gamitin nyo ang inyong karapatan na